Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edwin. Tubong Maplag, Leyte. Taong 1998. Na mga panahong ito ay kahit laganap na sa aming lugar ang usapin patungkol sa mga aswang na gumagala tuwing sasapit ang gabi. Hindi pa rin mapipigilan ng haka-hakang ito ang pagiging lakatsero ko. Alam niyo naman po kapag nagbibinata na tayo ay marami na tayong gustong masubukan sa buhay. Idagdag pa ang impluwensya ng mga barkada. Kung kaya't naging taong gala ako noon. Kumbaga, naging libangan ko na ang pagpunta-punta sa kung saan saang baryo kapag wala akong trabaho. Minsan naman sinasadya ko takasan ng mga magulang ko. Lalo na kapag alam kong hindi nila papayagan sa lugar na pupuntahan. Noong una ay galit na galit pa ang aking mga magulang sa pagiging lakotsero. Pero noong madalas na akong mag-abot ng pera sa aking ina, pinapabayaan na nila akong manatili sa labas noon. Basta, magpaalam lamang ako sa kanila kung saan ako pupunta. Paminsan-minsan kasi rumarakit ako noon. May maiabot lamang ako sa aking ina. Ika nga, pampalubag loob sa mga magulang ang pag-abot ng pera para hindi mapagalitan pag-uwi sa bahay. Nakita ko rin ang discarding yan sa kaibigan kong si Natoy. Ganon din kasi ang ginagawa niya kaya hindi siya nabubugbog ng kanyang ama noon. Isang beses, matapos naming magkaibigang sumahod sa panggagapas, ay naisipan naming mag-inuman. Pampawala lang ng pagod sa isang linggong pagkakayod. Kasama ko noon ang mga kaibigan kong sina Natoy at Andres. Silang dalawa ang madalas kong kasama saan man ako magpunta, mapatambay man o sa paghahanap ng pera. Nang araw ngang yun ay malaki-laki ang sinahod namin. Kaya't tuwang-tuwa at nagmamadali kaming pumunta sa tindahan ni Manang Elyang. Pagdating namin sa tindahan ng matanda, ay bumili na kagad ng alak si Natoy. Doon na rin kami nag-inuman sa tapat ng tindahan ni Manang Elyang noon. May upuan at mesa kasi sa harapan ng tindahan nito na madalas ding pinag-iinuman ng matatanda sa sitio namin. Sakto rin namang pagdating namin sa tindahan ay wala pang ibang nagiinuman. Sabali ay na nga, inumpisa na kagad namin ang inuman ng hapong ito. Abay Edwin, napapadalas na yata ang pagtatambay niyo rito at pag-iinuman na. Alam ba yan ang magulang mo? Naku kang bata ka, kapag nakita ka ng nanay mo, tiyak magtatatalak na naman yon at pati ako ay masisi dahil sa pinagbebentahan kita ng alak. Istritong wika ng matandang dalagang si Manang Elyang. Ito namang si Manang Elyang, parang hindi na kayo nasanay. Alak na yung ginagawang tubig niyang sa Edwin. Kaya huwag na kayo mag-alala. Isa pa, ayos lang yan sa mga magulang niya. Siya nang bahala sa nanay niya kapag magtatatalak na naman. Natatawang tugon ni Natoy sa matanda sabay kindat. Hoy, loko, hindi Panghimagas ko lang to. Banat ko naman at nagtawanan na kaming lahat noon. Napalatak ang matanda't napapailing na lamang. O siya't bilisan niyo nang mag-inom dyan. Maya-maya lang bago magdilim magsasara na ako ha. Tinanong ko ang matanda kung bakit ang aga niya naman yata magsara noon. Sayang naman kung may bibili pa tapos magsasara na siya. Hindi niyo ba alam? Bali-balita uli dito sa sitio natin na may mga gumagalang aswang. Abay, ayoko ngang malapa ng aswang ano. Masungit pa nitong sagot at halatang naiirita na ito. Nako Manang Elyang, naniniwala pa rin ba kayo sa mga chismis na yan dito sa lugar natin? Kaya tanda-tanda nyo na nagpapaniwala pa rin kayo sa mga ganyang usapan. O nga Manang Elyang, alam mo, para sabihin ko sa'yo mas matakot ka sa buhay kaysa sa mga aswang-aswang na yan. Kalokohan lang yan. Nako, kayo mga bata kayo. Lahat na lang ginagawa niyong biro. Kapag kayo na mismo ang makaranas niyang sinasabi ko
tingnan na lamang natin kung saan kayo aabutin. Para matigil na sa pagtatatalak ang matanda, hindi na lamang namin pinansin pa ito. Sa halip ay nagpatuloy na lamang kami sa pag-iinuman at iniba na lamang ang usapan. Habang nagiinuman ay napagkasunduan naming magkaibigang isang boteng alak lang munang iinumin dahil may gagawin pa kaming trabaho kinabukasan. Baka kasi kapag napasarap makarami nun at hindi kami makapasok. O sige mga pare, bawi na lang tayo sa susunod. Tayo naman tayo sa ibang lugar para masaya. Sige, walang problema sa akin. Mas maganda nga yung naisip mo para kahit papaano may makilala naman tayo mga kadalagahan, no? Tugon ni Natoy matapos lagukin ang laman ng baso. Sa pagdaan ng mga oras at natapos na kaming mag-inuman, nagpaalam na kami sa isa't isa at kanya-kanyang nag-uwian. Habang naglalakad na ako pauwi sa bahay, sa hindi sinasadya ay may nasagi akong lalaking may bitbit na bayong. May kalakasan ng pagkasagi ko sa lalaking ito, dahilan para mabitawan nito ang bayong. Kagad naman akong humingi ng tawad at sinabing hindi ko sinasadyang masagi ito. Mabilis na akong yumuko at akmang pupulutin ang bayong at iaabot na sana sa lalaki, pero bago ko pa man mahawakan ng bayong ay mabilis nang tinapik ng lalaki ang kamay ko at kaagad na kinuha niya yon. Teka lang ho, bakit niyo naman po tinapik yung kamay ko? Gusto ko lang naman kunin yung bayong at iabot sa inyo. Huwag mong hawakan ang gamit ko. Di hindi, sagot ko. Sinamaan ako nito ng tingin bago muling nagsalita. Sa susunod, matuto kang tumingin sa dinadaanan mo, ha? Hindi ko alam kung may tama lang ba sa utak ang lalaki o wala. Kung ano-ano ang sinasabi niya, wala akong maintindihan na isa man sa mga sinasabi nito. Matapos magsalita ng lalaki ay tinapik niya ng 3 beses ang balikat ko. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad nun. Napapailing na sinundan ko na lang ito ng tingin at akmang magpapatuloy na sana sa paglalakad. Ang kaso nga lang ay bigla akong nahilo at unti-unting kumirot ang sentido ko. Saglit pa akong napahawak sa sentido at pinisilyo na marahan. Anong kaya nangyari sa akin? Bigla ako nahilo. Alam ko kasing hindi naman ako lasing ng hapong yon, dahil isang bote ng alak lang naman ang nainom ko. Pero bakit bigla akong nahilo at nakaramdam ng pananakit ng ulo? Ilang beses kong ipinilig ang ulo ko at nagmadali na lamang maglakad pa uwi ng bahay. Gawa ng dahan-dahan na ring sumasama ang pakiramdam ko noon. Pagka-uwi ko nga sa bahay ay hindi ko na pinansin ang aking inang nagsasalita at may tinatanong. Ang ginawa ko ay dire-diretso na lamang akong maglakad papasok ng kwarto at ibinagsak ang katawan ko. Kinagabihan, napabalikwas ako ng bangon noong makarinig ako ng boses ng nagsisigawan sa labas ng kwarto. Ang buong akala ko ay nag-aaway ang mga magulang ko, kaya dali-dali na akong bumangon kahit sobrang sama na ng pakiramdam ko noon. Pero paglabas ko ng kwarto, Sir Seth, ay nakita kong may hawak na itak ang aking ama at kahoy naman kay nanay, habang nakatingala sila sa taas ng bubungan. Tay, ano pong nangyari? Tanong ko. Anak ng munggo, inaaswang tayo, Edwin. Ano po, aswang? Oo, kanina pa sa bubungan yung pesting yan. Saan niya? At inutusan akong kumuha ng itak at samahan ko siyang lumabas sumano ng bahay noon. Bago pa man ako makakilos, ay nakarinig na ako ng malakas na huni ng wakwak at malalakas na lagabog sa taas ng bubungan. Hindi na nga ako nakapunta pa sa kusina dahil nakita ko na si tatay na tumakbo palabas ng bahay. Kaya't ang ginawa ko ay kinuha ko na lamang ang hawak-hawak na pamalo ni nanay
at sinundan ko ang aking ama. Paglabas ko ng bahay ay bumungad sa akin ang napakabahong amoy. Sobrang nakakasulasok yon at halos maduwal-duwal na ako. Nakita ko si tatay na nagmamadaling umikot papunta sa likuran. Agaran ko na itong sinundan. Saktong pag-ikot ko papunta sa likuran ng bahay ay may nakita akong malaking asong may namumulang mga mata. Nakaharap yon sa aking ama habang umaangil na waribay hinahamon ito. "Tay! Tay! Ilag!" sigaw ko sa kanya nang makita kong tumakbo papalapit sa kanya ang asong yon. Dali-daling umilag si tatay sabay hataw sa hawak-hawak niyang itak. Ako naman ay nagmadaling lumapit sa kanya. Hinataw ko rin ng bitbit kong kahoy ang nilalang na papasunggab na uli nun. Sapul sa mukha ang nilalang. Tumunog pa nga ang kahoy ng malakas na hinampas ko ang pagmumukha nun. Umatungal ito at muling susunggab ulit sa aming dalawa ni tatay. At para bang gigil na gigil yung mambiktima alinman sa aming dalawa. Noong matamaan ni tatay ng itak ang mukha ng nilalang, saka pa lamang yung tumakbo papasok sa kakahuyan. Hahabulin ko pa sana ito. Ang kaso ay tumutol si tatay at nagwikang hayaan na lamang ang aswang na yon. Baka kasi kapag hinabol pa namin ito sa loob ng kakahuyan, kami pa mapahamak. Di bale, mukhang hindi naman nababalik pa yon. Nataga ako ng itak yung pagmumukha eh. Subukan niya lang talagang magpakita pa sa akin. Hindi lang mukha niyang tatagain ko. Tara na, pumasok na tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob ng bahay nun, ay ikinuwento ni tatay kay nanay kung ano ang nangyari. Nag-usap naman silang dalawa ng masinsinan at nagtanungan pa kung sino ang inaaswang. At bakit sa dinami-raming kapitbahay naming buntis sa bahay pa namin ito nagawin nun. Baka buntis ka, kaya tayo naaswang. Ano, buntis ka ba? Tanong ni tatay sa aking ina. Diyos ko naman, Teban. Niloloko mo ba ako? Sa tanda kong to'y magbubuntis pa ba ako? Kita mo namang nagme-menopause na ako eh. Sagot ng aking ina at kamuntikan pa akong masamid sa iniinom kong tubig matapos marinig ang sinabi ni nanay. Seryosong-seryoso ang inang sumagot nun. Hindi man lang niyang naramdamang nagbibiro lamang si tatay sa tanong niya. Matapos kong uminom ng tubig ay bumalik na ako sa higaan. Iniwan na silang dalawang seryosong nag-uusap pa rin. Ang dalawa ko namang kapatid na si Diana at Ate Elena, bumalik na rin sa kanilang silid noon. Isang hapon, kasalukuyang nagmemeryenda ako noon nang dumating sa bahay namin si Natoy. Nadatnan niya akong kumakain noon kaya't inaya ko siyang kumain. Naku pre, dapat hindi ka na kumain. Bakit naman Natoy? Di ba nasabi sa'yo ni Andres na may chibugs tayo pupuntahan? Wala namang sinabi sa akin yung taong yun eh. Malay ko bang may kainan pala. At teka lang saan naman yan? Sa kakilala ni Andres pre, si Baste. Alam ko nakita mo na yung dati si Baste eh. May handaan sa kanila. Naaya si Andres. Sayang din tol, may inuman doon. Saglit na inaalala ko kung sinong Baste ang sinasabi ni Natoy. Wala naman kasi akong natatanda ang kakilalang Baste noon. Basta, maaalala mo rin si Baste kapag naroroon na tayo. Aniya, at tinapik pa ako sa balikat. Sakto namang lumapit sa amin si nanay. Kaya't nagpaalam na ako ritong may pupuntahan kami magkaibigan noon. Nakasimangot na nagtanong ang aking ina kung saan naman ang lakwatsa namin. Sinabi naman ni Natoy na dyan lang sa Karatig Baryo na may handaan lamang kaming pupuntahan. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo magpapaabot ng gabi ha. Alam niyo namang may aswang na namang namiminsala dito eh. Hindi chismis yun ha. Nung nakaraang gabi lang nakaharap niyo ng tatay mo, di ba? Nako, Aling Magda, sa itsura pa lamang namin baka yung aswang na mismong matakot sa amin. Kagad na tinapik ko ang braso ni Natoy at sinabihang huwag magbiro ng ganon dahil
Naikwento ko naman na sa kanyang tungkol sa aswang na nataga ni tatay noon. Una, alam ko naman yun eh. Binibiro ko lang naman si Aling Magda. Matapos kong ang makapagpaalam at makapagbihis ay umalis na rin kami kaagad. Dumaan pa kami sa bahay ni Andres at nagtagal pa na mahigit 1 oras noon. Kung kaya't pasado 5:00 mahigit na kami nakaalis sa bahay nila. Nautusan pa kasi ang kaibigan kong yun ang nanay niya at sandamakmak na pakiusapan at pang-uuto ang ginagawa ni Andres para lang mapapayag niya ang kanyang inang sumama sa amin. Parang baliw nga ng Sir Seth eh. Siya ang inaya ng kakilala niyang taga-Karatig Baryo pero siya pa ang kamuntik-muntikang hindi payagan ng kanyang ina. Mabuti na lang talaga't nadala sa pang-uuto ni Natay ang ina ni Andres noon. Kung kaya't katagalan ay pumayag na rin ito. Makaraan ng ilang minutong lakaran ay napansin kong palayo na kami ng palayo sa baryo kung saan kami dapat pupunta. Kunot noong tiningnan ko ang dalawa at tinanong kung saan ba talaga kami pupunta noon. Bakit parang hindi naman papunta sa baryong sinasabi ni Natoy ang daang tinatahak namin? Saglit pang nagkatinginan ng dalawa at sabay na nagtawanan. Magtatanong pa sana ulit ako pero agad nang nagsalita si Andres at sinabi niyang hindi talaga sa baryong binanggit ni Natoy ang pupuntahan namin, kundi sa susunod na baryo pa. Dahil doon talaga naninirahan ang taong kakilala niya. Pambihira, bakit hindi niyo naman sinabi sa akin yung totoo? Kaya hindi ko sinabi sa iyo kung saan talaga yung pupuntahan natin, pre. Alam naman namin ni Andres na hindi ka talaga sasama eh. Kasi hindi mo pa napupuntahan yung lugar na yon. Kilala ka namin, boy. Sa pilitan muna at katakot-takot na pangungumbinsi ang gagawin namin kapag sinabi ko yung totoo kung saan talaga tayo pupunta, no? Wika pa ni Natoy noon. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang mapabuntong hininga na lamang. At nagwikang wala na akong magagawa pa. Malayo na kami sa baryo at hindi na ako pwedeng bumalik. Naisa nyo na naman ako ah. Nakakaasar talaga kayo. Hindi ko alam kung mga kaibigan ko ba talaga kayo o hindi eh. Ba't ngayon ka pa nagduda kung talaga bang mga kaibigan mo kami o hindi? Hindi na lamang ako umimik pa. Hinayaan na ang dalawang magkulitan. Matapos ang mahabang lakaran ay sa wakas, narating na rin namin ang bahay ng sinasabi ni Natoy. Nakakilala ni Andres noon. Sa bungad pa lamang na bakuran ay marami na mga nagiinuman at nagkakasiyahan. Kagad namang nilapitan si Andres ng lalaking sa palagay ko ay kaidaran lamang namin. Masayang nakipag-usap sandali ang kaibigan ko. At maya-maya lang ay isa-isa niya na kaming ipinakilala. Habang papasok pa lamang kami sa bakuran ng bahay, ay nakita kong saglit na tumigil sa mga ginagawa ang mga bisita at sabay-sabay na tumingin sa amin. Na para bang ngayon lamang sila nakakita ng mga poging binata. Biro lang, Sir Seth. Pero totoo talagang nagtinginan sa amin ang mga taong naroroon. At kakaiba ang mga titig na pinupukol nila. Hindi naman sila galit kung makatingin pero nakakapanindig balahibo ang paraan ng kanilang pagtitig. Maya-maya pa ay naagaw ang pansin ko ng isa sa mga lalaking nag-uumpukan malapit sa gilid ng bahay. May peklat yon sa kaliwang pisngi niya. Mukhang kagagaling lamang ng sugat sa mukha nito. Kung kaya't nagkapeklat yon. Pansin kong masamang nakatitig sa akin ng lalaki kaya't sandali lamang akong tumingin dito at kaagad na nag-iwas. Hindi ko alam kung bakit tila pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking ito. Na para bang nakita ko na siya pero hindi ko lang maalala kung saan. Teka sandali. Parang siya yung lalaking nasagi kong nung nakaraan na. Pero sa pagkakaalala ko, wala naman siyang peklat sa mukha nun. Bakit ngayon may bangas na siya sa mukha? Ano kayong nangyari sa kanya? Tanong ko sa isipan nun. Hindi ko alam mga kagiliw kung bakit na mga sandaling ito. Kinikilabutan ako sa paraan ng panakanakang pagtitig sa akin ng lalaki. Ganun pa man ay pinilit kong huwag itong intindihin.
Hoy tol, ayos ka lang? Bakit bumagal ka naman sa paglalakad dyan? Bilisan mo kaya? Sabi ni Andres. Hindi ko na malayang bumagal na pala ako sa paglalakad dahil sa pag-iisip tungkol sa lalaki. Tuloy ay naiwan na nila ako ng bahagya nun. Malapit sa 5 lalaking nag-uumpukan kami pinapwesto ng kakilala ni Andres. Kabilang na sa kalalakihang yon, ang lalaking may peklat sa muka. Noon ngang nagiinuman na kami ay hindi pa rin ako mapakali. Napansin kong kasip na panaka-naka ang nakatingin sa amin ng lalaki at masama pa rin ang titig nito sa akin. Pasalamat lang talagang taong yon dahil umiiwas na akong gumawa ng eksena at kaguluhan tuwing nakikipag-inuman ako. Magmula kasi nung pinatulog ako ng 1 linggo sa barangay at pinakain lang ng 1 beses sa isang araw, nadala na ako at nangakong hinding-hindi na uulit pa. Nagbasag ako ng bote at pinagsasapak ko yung mga nakaalitan ng kaibigan ko nun, Sir Seth. Hindi ko naman alam na isa pala sa mga yun ay kaanak ng kapitan sa barangay kaya ayon. 1 linggo akong hindi pinakawalan kasama yung mga kaibigan ko para madala umano. Panay ang pagbuntong hininga ko at mayat mayang ipinilig ang ulo para lang maalis ang pagkairitang nararamdaman. Hindi na kasi ako mapalagay sa kinauupuan dahil sa ginawang pagtitig sa akin ng lalaki na para bang may ginawa akong mali sa kanya. Maya-maya ay bumulong sa akin si Natoy at sinabing kanina niya pa umano napapansin ng lalaking may tabas sa muka na nasa kabilang mesa. Ayun nga, masamang nakatitig. Kung gusto ko umano, respakan namin. Hindi daw kasi siya papayag na basta-bastang titigan na lamang ako ng masama nun. Gayong wala naman akong ginagawa sa taong yon. Sabihin mo lang, ako na yung bahala sa taong may peklat sa muka. Alam ko medyo tinamaan na ng alak ang mga kaibigan ko. Magbabandang 7:00 mahigit na kasi yun. At malapit na mga lahati sa galon ng alak na iniinom namin. Ano tol? Sabihin mo lang. Muling tanong niya. Huminga ako ng malalim at sinabihan siyang wag na. Hayaan niya na lang ang lalaki at wag nang patulan pa. Habaan mo yung pasensya mo. Hindi tayo nagpunta dito para makipag-away. Alalahanin mo baka gusto mong matulog ulit ng 1 linggo sa kulungan. At beses lang kakain sa isang araw. Sabi ko nga hindi. Sagot niya. Teka, paubos na yung pulutan natin. Sandali lang, hihingi lang ako sa loob. Sambit ko at binitbit ng mangkok na may lamang konting adobong manok. Nung papasok na ako sa loob ng bahay, nakasalubong ko ang ama ng kakilala ni Andres nun. Hindi pa man ako nagsasalita manghihingi ako ng pulutan. Nakangiti na itong nagwikang pumunta lamang daw ako sa kusina at kumuha doon. Hindi pa man ako nakasagot o nakapagpasalamat man lang. Umalis na kagad ito at ang ibang mga bisita naman ang hinarap nila. Napapailing na lamang ako at naglakad papunta sa kusina. Pagpasok ko sa loob kung saan nakalatag ang mga handa, mataman kong tiningnan ang bawat putahing naroroon. Hanggang sa dumako ang paningin ko sa putahing dinuguan. Napakunot ang noo ko nang makita kong bumubula-bula ito na parabang panis na. Masarap yan, iho. Tikman mo at tiyak kong magugustuhan mo ang dinuguang yan. Kamuntikan na akong mapatalo nang bigla na lamang may nagsalitang matanda mula sa likuran ko. Mabuti na lamang at napigilan ko ang sariling mapamura dahil sa gulat. Hindi pa man ako nakakasagot ay agara ng inabot ng matandang babae ang mangkok na may lamang dinuguan. Ayoko sanang tanggapin ang inabot ng matanda. Ang kaso nga lang ay nahiya naman ako sa pag-aakalang lola ito nang nag-imbita sa kaibigan ko. Kahit na nag-aalangan man akong tanggapin ang dinuguang hawak ng matandang iyon, napilitan na lamang akong kunin ito at nagpasalamat na lang. Malaki ang pagkakangisi nito at sinabing masarap umano ang dinuguan dahil siyang nagluto nun.
Natitiyak ng magugustuhan ko at ng mga kaibigan ko ang lasa ng dinuguan na yon. Sige ho, maraming salamat huli dito. Tugon ko. Pagbalik ko sa mga kaibigan ko ay wala na si Baste. Ang dalawang kaibigan ko na lamang ang naroroon sa mesa. Nasaan na si Baste? Bakit kayo na lang nandito? Tanong ko kay Andres. Ewan, hindi ko na alam kung saan siya eh. Kani-kanina lang pag alis mo, tinawag siya ng tatay niya at hindi na bumalik dito. Teka, ano ba yung pulutang kinuha mo? Tanong naman ni Natoy sa akin nun. At kinuha ang mangkok na hawak ko. Nang makita niyang dinuguan yun ay nanlaki ang mga mata niya at parang natakam. Nakangisi pa itong inilapag ang dinuguan sa mesa at ewan ko kung anong trip ang pumasok sa isipan ng kaibigan ko, Sir Seth, gawa ng may hinugot ito sa bulsa. At noong ilapag niya yon sa mesa, ay nakita ko ang 3 pirasong kalamansi nun. Natawa pa akong tinanong si Natoy kung anong gagawin niya sa kalamansi. Kako, ginawa niya namang kilawing isdang dinuguan para lagyan niya ng kalamansi ito. Bakit? Dapat ba? Kinilaw lang ng isda lang ba ang pwedeng lagyan ng kalamansi? Ang sarap kaya lagyan ng kalamansi ang dinuguan. Di mo pa ba natitigman yan ha? Anya pa't sumisinok-sinok pang natatawa. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano na naman yung trip mo sa buhay eh. Ani ko pa't naupo na rin. Habang pinipiga na ni Natoy ang kalamansi sa dinuguan. Sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa lalaking may prekret sa mukha. Pagtingin ko sa kanya, naningkit ang mga mata ko noon. Nang mapansin kong parang nag-iba ang mukha niya. Parang nangapal ang mukha nito. May mga itim na balahibo ang tumubot. Nangapal din ang magkabila ang kilay. Mabilis kong inalis ang tingin sa lalaki na makita kong kinausap ito ng isa sa mga kasama niya sa mesa. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Nang sa walang ano-ano'y, naagaw ang atensyon ko nang may umalingasaw na mabahong amoy mula sa harapan ko. Pagtingin ko sa mangkok na may lamang dinuguan, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong pinatakte ng mga nagkukumpulang uod ang dinuguan na yon. Pero ang mas lalong nagpanindig ng balahibo ko, Sir Seth, ay noong may makita ako na isang maliit na daliri na kung hindi ako nagkakamali, daliri ng bata yon, nakahalo sa dinuguan. Kamuntikan na akong masuka sa kinaupuan. Mabuti na lamang at napigilan ko ang sarili ko noon. Ano yan mga pre? Takang tanong ni Andres at bahagyang napaatras sa kinauupuan noon. Hindi ako nakasagot kagad. Bagkos ay nagkatinginan kaming dalawa ni Natoy. Hindi ko mapigilang manindig ang mga malahibo ko at ginapangan ng kilabot sa katawan. Sumikdo ang kaba sa dibdib ng mga sandaling yon at nag-isip na ng hindi maganda. Hindi na kasi bago sa amin ang usapin patungkol sa mga aswang. Lalong-lalo na sa pagyayanggaw. Huwag mong sabihing mga aswang yung nakatira sa bahay na to, sabi ni Natoy at tumitig sa akin na makahulugan. Kailangan natin makaalis dito nang hindi tayo pinaghihinalaang may alam tayo. Wika ko sa kanila at pilit na kinukubli ang takot na nararamdaman nun. Nagkasundo kaming 3 pasimpleng umalis sa bahay na ito. Bago pa man kami makatay ng mga aswang o kung ano man ang binabalak nila sa amin. Mabuti na lamang at abala sa pagkikwentuhan ng ibang nagiinuman. Maging ang lalaking may tabas sa mukha, abala din ito sa pakikipag-usap sa katabi niya. Ay na nga, pasimple na nga kaming tumayo at naglakad palabas sa bakuran. Saktong paglabas namin ng bakuran, ay nakasalubong pa namin si Baste. Nagdahilan na lamang kaming iihilang saglit.
Pipigilan pa sana kami ni Baste pero may tumawag sa kanya mula sa loob ng bahay, kaya't malaya kaming nakalabas ng bakuran nun. Sa takot nga naming magkaibigan, Sir Seth, ay nag-uunahan na kaming tumakbo palayo. Ang buong akala namin ay ligtas na kami dahil nakaalis na kami ng matiwasay sa bahay. Ang kaso lang, hindi pa man kami kaanong nakakalayo ay nakarinig na kami ng mga malalakas na huni ng wakwak at para bang sinusundan kami nito. Malakas na pinagmumura ni Andres sa mga aswang at galit na galit siyang nagwikang hindi umano kami mayayanggaw na mga walang hiyang yon. Ilang sandali pa ay nasipat ko ang lalaking may tabas sa mukha. Ang mabilis na kumakaripas ng takbo pahabol sa amin. Mas lalo pa akong nahintakutan ng bigla itong nag-iba ng anyo. Naging isa itong aso. Doon ay naalala ko ang asong tinaga ni tatay. Ang lalaking nakabangga ko nung nakaraan. At ang asong nataga ng aking ama. Hindi kaya iisa lang. Anak nang, kaya pala kakaiba kong tumingin sa atin yung taong yun eh. Aswang pala yun. Galit kong wika nun. At sinabihan ng mga kaibigan kong bilisan na nilang tumakbo bago pa man kami maabutan ng mga aswang na humahabol. Teka, anong gagawin ko sa asin? Tanong ko na makita kong inabot ni Natoy sa akin ang asin na nakabalot sa maliit na plastic nun. Ganon din si Andres. Inabutan niya rin ito. Huwag na maraming tanong pa. Ilagay mo na lang sa bulsa mo para hindi tayo malapitan ng aswang. Sagot ni Natoy. Matapos niya ngang iabot sa akin ang asin, sa kamalas-malasan ay natalisod pa ang kaibigan ko't tatapa. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa nangyari sa amin ng gabing yon o maawa ko kay Natoy. Gawa ng tumama ang bibig niya sa malaking bato. Pagkadapa ng pagkatapa. At sa kasawiang palad ay dumugo yun at natanggalan siya ng ngipin sa harapan. Nung tumayo na nga siya at nagtatatakbo, ay wala itong tigil sa pagmumura dahil sa nangyari. Hihinto pa nga sana siya para harapin ang mga aswang pero hinatak ko na ito. At muli na kaming kumaripas ng takbo. Wala kasi kaming kalaban-laban sa mga yon. Gawa nang wala naman kaming dalang patalim o kahit na ano. Nakita kong halos liparin na ni Andres ang daan sa sobrang bilis ng pagtakbo niya. Ako naman ay wala nang lingon-lingon. Pinilisan ko ang pagtakbo. Matapos paunahin si Natoy, para kaming makikipagpatentero habang tumatakbo. Sa bilis ay hindi namin namalayang malapit na kaming makarating sa lugar namin. At nalampasan na namin ang mga kabayan sa karatig baryo. Doon namin napansin na hindi na kami sinundan pa ng mga ito. Siguro dahil sa purong kabayan na ang nadadaanan namin. At natakot ng mga ito na mapansin sila ng mga tao sa loob ng kabayan. Kaya't hindi na nila kami sinundan pa pagkalabas sa lugar nila. Pagkarating nga namin sa bahay ay nasermonan muna kami ng aking ina. Bago ito nagpatawag ng manggagamot. Papatingnan niya kami kung may nakain ba kaming hindi kaaya-aya nun. Ay naman kay Andres, bagong kakilala niya lang umano si Baste. Naaya lang siya nito noong magkita sila. Naiya naman siyang tanggihan si Baste dahil mabait naman daw ang pakikitungo nito sa kanya. Kung kaya't pinaunlakan niya na lamang ang paanyaya nito. Habang ginagamot kami ng albularyo ay doon lang din namin napag-alaman na ang napuntahan pala naming magkaibigan ay ang bahay ng bantog na mag-anak na aswang. Marahil ay nagkataon lamang na naroroon din ang aswang na nataga ni tatay at nakilala ko. Sa tingin din ng albularyo ay kaanak din ang bahay na napuntahan namin. Yung matanda o yung lalaking may taga na yon. Pasalamat na lang talaga at nakalabas pa kayo ng buhay sa bahay ng mga yon. Dahil kung nagkataong sobrang lasing na kayo ginawa na kayong pulutan. Sabi pa namang gagamot. Pinasuka kami ng pinasuka ng albularyo hanggang sa mailabas na namin ang lahat ng mga kinain sa handaan nun.
Malakas ang kutob ng albularyong sa oras na hindi namin mailabas ang lahat. Tiyak bukas o sa mga sumunod pa, mahahawaan na kami. Huwag kayong mag-alala dahil sa mag-anak na napunta ninyo. Kami ng mga albularyo ang bahala doon. Sisiguraduhin namin hindi na sila makakapangbiktima pa uli ng mga inosenteng tao. Napag-alaman din ng mga magulang ko na buntis ang panganay kong kapatid na dalaga, kung kaya't inaaswang kami. Laking pasasalamat naming magkakaibigan sa albularyo noon. Dahil kung hindi dahil sa kanya, sa loob lamang ng ilang araw na gamutan ay naalis niya na ang marka at nagawa niya ng paraan para mailabas namin ang lahat ng mga kinain nung pumunta kami sa handaan na yon. Makaraan din ng ilang araw ay nabalitaan namin mula kay Kaandoy na napaalis na nila ng mga kasama niyang albularyo ang mga angkan ng aswang sa baryong napuntahan namin. Nung unay nagmatigas pa umano mga ito at nakipagsagupaan pa sa kanila. Lalong-lalo na yung aswang na may tabas sa muka. Napatumba umano nila ito nang walang kahirap-hirap nun. Dahilan para matakot ang iba pang kaanak noon at nagpa siya ng umalis. Naging malaking aral sa aming magkaibigan ang pangyaring ito. At ang karanasang din yon ang siyang dahilan kung bakit natakot na kaming dumayo sa iba't ibang baryo para makipag-inuman